Halina't pakinggan ang sagot ng Biblia. Basa. Narito na si Brother Willie Santiago. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Ang atin pong bigyan ng pagkakataon. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid. I-share ko lang po yung tungkol po sa nanay ko. Kasi last week po, nagpunta ako sa nanay ko. Medyo mahina po siya. Nalulungkot na ako. Pinagdasal po yun na lumakas siya. Awa ko ng Diyos, kahapon, Sabado, nandun ako sa kanya, dumalaw niya. Nakita ko siya na naglalakad po siya ng mag-isa. Kumain po siya ng marami at nakaupo siya ng matagal. Kasi pag dinadalaw ko siya, laging nakahiga lang. Pero kahapon, sabi nga sa misis ko, nasan ba si nanay? Nawala na naman. Nung sabihin, naglakad siya mag-isa. Kasi although may gabay siya, isa po yun sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon Diyos. Amen. Naway sumaatin po ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa lahat po ng mga kasama po natin sa ating Bible study. Ngayong Martes po ng gabi, November 17, 2020. Live po tayo sa ating Bible program. Ito po ay regular po nating isinasagawa tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At kapag ka naman po linggo ng umaga ng alas 10 sa ating Sunday Praise and Worship. Kaya po ang ating Bible program ay 3 beses sa loob ng isang linggo nagsasagawa po ng live na Bible program. At meron po tayong mga sinasagawang replays. Yan po ay tuwing umaga ng alas 9 ng umaga doon po sa ating ginagamit na Facebook page na Biblical Issues. At sa gabi rin po ay meron din po tayong mga replays sa mga gabi na wala po tayong Bible program, Facebook Live. Replays po ang ating ginagawa, alas 9 naman ng gabi. Diyan pa rin po sa Facebook page na Biblical Issue. Siguro maganda ay maibigay natin, maipagkaloob natin yung link ng Biblical Issues para yung ating mga taga-subaybay na kung hindi nila matapos ngayong gabi ang ating Facebook Live Bible program, kung gusto po nilang ituloy doon po sa ating replays, pwede po ninyong sundan ang ating Bible studying ito doon po sa Facebook page na Biblical Issues. Ang inyo pong napanood kanina sa ating opening ay ang video testimony ni Brother Vic Valenciado. Binabalita po niya sa atin ang kabutihan na ginawa ng Panginoon sa kanya. At meron pa rin po tayong mga testimony naman, mga written testimony na gusto ko po munang basahin para sa ating mga naririto na mga kasama. Basahin ko po yung kay Brother Marcial Flores. Siya po ay kapatid po natin sa Panginoon. Nasa abroad po siya. Basahin ko po muna ito at pakinggan po ninyo. Nandito po ako uli upang ipahayag ang pagpapagaling na ipinagkaloob ng Diyos sa akin. Almost 2 weeks ago,
I was tested positive of COVID-19. During that time, my only symptoms were loss of taste and smell. Hindi po ako masyadong nag-aalala dahil po sa alam ko na mayroon pang ibang symptoms na mas malala. Pero makalipas ang isang linggo, another symptoms surface, fever and cough. Nilalagnat ako tuwing gabi at ang ubo ko po ay matindi. Naranasan ko po ito ng ilang araw kaya naisipan ko na humingi ng panalangin kay Brother Willie para ako po ay ipagdasal sa ating Panginoong Hesus. Sa awa at tulong ng ating dakilang Panginoon, wala na ang matinding ubo, pati na ang lagnat. Maluwag na ang aking paghinga sa mga oras na ito. Tunay po ang pagpapagaling ng ating Diyos. Instant man o gradual. Maraming beses ko na pong napatunayan yan. Hindi lang sa aking sarili, pati na rin sa aking misis at kahit po sa aking kaibigan. Purihin natin ang dakilang Diyos at ang ating Panginoong Hesus. Maraming salamat din po kay Brother Willie sa walang sawang pananalangin po sa lahat ng mga nangangailangan ng kagalingan. I hope nababasa ng ating mga kasama itong nakapost sa ating monitor. I hope na nasundan nyo po yung ating pagbabasa dahil mahalaga po na ito ay ating maunawaan na ang COVID-19 po na hanggang ngayon po ay narito pa rin, presente pa rin ang COVID-19, hindi lamang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ay hindi po tayo dapat na matakot, hindi po tayo dapat na mabahala dahil patuloy pa rin po ang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at naranasan po ito minsan pa ni Brother Marshall Flores. Siya po ay dati pong miyembro doon po sa grupo ni Mr. Soriano at siya po ay umalis na po ron sa grupo ni Mr. Soriano at dito na nga po sa atin sumama at ilang beses na po niyang napatunayan na totoo nga po yung ipinapangaral po natin na pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus hanggang sa panahong ito. Noong nakaraan po, kung inyo pong natatandaan, na-play po natin yung video ni Brother Marshall Flores. Siya naman po ang kanyang ibinahagi sa video na yon. Yung siya po ay nagkaroon po siya ng sakit sa puso. Mamaya po sigurong mga alas 10 ay i-play natin yung video ni Brother Marshall Flores para mapanood mismo ng ating mga taga-subaybay yung sinasabi natin na doon po sa unang beses na siya po ay humingi ng panalangin, pinag-pray po natin, sakit po sa puso naman yung naranasan niya na siya'y pinagaling ng Panginoong Hesus doon po sa sakit sa puso at mismong yung doktor na sumuri sa kanya hinagulat dahil hindi makapaniwala na napakabilis po noong recovery ni Brother Marshall Flores at mamaya po alas 10 kaya atin pong panoorin at pakinggan yung kanya pong video testimony
para labang po sa mga kasama natin na sila mismo, kayo po mismo ay inyong mapanood at mapakinggan. Ngayon, ang kanya pong magandang balita na isinare po sa atin, yung COVID-19 na siya po ay nagpositibo. Ayan, dahil po siya po ay matindi na po yung ubo na kanyang nararanasan at yung lagnat. Ayun, siya po ngay nag-message at humingi ng prayer. Sinabihan ko nga po si Brother Marcial Flores na huwag ka akong matatakot, huwag kang mag-aalala at magtiwala ka sa magagawa ng Panginoon. Ayun nga po, ito na po yung kanyang binabalita po sa ating lahat na siya po ay pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito po sana ay magbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga narito na kung kayo man po ay may mga sakit at may mga karamdaman. Kung si Brother Marcial Flores po pinagaling ng Panginoong Hesukristo, kayo man po ay pagagalingin din ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Sinasabi po kasi sa aklat ng Roma sa Kapitulo 2 at ang talata po ay 11, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Sinasabi po sa Roma 12:11, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Sa magandang balita Biblia, 2:11 ng Roma, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Ano ibig sabihin? Sa ating Panginoong Diyos, wala pong favoritism. Hindi pwede na yung ginawa ng Diyos kay Brother Marcial Flores, para lang sa kanya yun. Yung ginawa ng Diyos, ng Panginoong Hesus kay Brother Marcial Flores, ito po ay pwede rin po niyang gawin sa iba. Tama po ba? Yung ating mga kasama po, nadagdagan na. 41 na po ang narito sa ating Bible program. Sang-ayon po ba kayo diyan po sa talatang binasa natin na walang itinatangi ang Diyos? Hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Kaya kung tayo po sa mga oras na ito, nanonood sa Bible program, meron tayong mga sakit, karamdaman, ano man po ang pangalan, cancer, leukemia, yan po ay sakit sa puso, sakit sa bato, sakit sa atay. Tandaan po natin, yung pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay applicable po iyan sa lahat ng tao. Amen. Amen po ba? Ma-inspire po sana kayo sa sinasabi kong ito na nasa Biblia. Kaya ngayong gabi, sige po, ay ipag-pray po natin yung mga may prayer request. Meron na pong nauna si Ramon Garcia. Yung iba po, wag po kayong mahiya na i-message po ang inyong prayer request dyan. Ibigay lang po ang pangalan noong tao po na ipagpe-pray natin at kung ano po yung kanyang sakit, yung kanyang karamdaman. Maging specific lang po tayo sa ating pagbibigay ng prayer request. Ito po ang prayer request kay Ramon Garcia. Pakipray, asawa ko, Rosemary V. Garcia, masakit likod po. Salamat po. Sige po, kung magkasama po kayo, magkatabi po kayo na mag-asawa, pakipatong po, pakilagay ang inyong kamay sa likod ng inyong misis kay Rosemary Garcia para po doon sa sakit
ng kanyang likod ay atin po ngayong uutusan na umalis yung sakit sa likod ng inyong asawa. Sumabay po kayo sa pagtataas ng kamay yung lahat ng mga narito. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan, sakit sa likod ay umalis sa katawan ni Rosemary V. Garcia. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan sa likod ni Rosemary V. Garcia. Be healed. Be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Hingi po tayo ng feedback kay Ramon Garcia. Kumustahin po natin. Pakitanong po sa inyong misis kung ano po ang kanyang pakiramdam ngayon. Okay po? Sige po, yung iba pang mga may prayer request, mag-message lang po kagaya po ng sinabi ko, ibigay ang pangalan nung ipagpe-pray natin at sabihin din po kung ano po yung sakit, karamdaman na iuutusan po nating umalis. Ngayon, meron pa po tayong isusunod po rito na written testimony. Patotoo naman po ito. Ito po ay galing kay Arven de la Cruz. Basahin po natin yung kanyang written testimony. Ang nakasulat po rito ay can and been eat ice cream, cake, and pizza in the last 5 days without medication and allergy attack. Salamat sa panalangin ni Brother Wilfredo Santiago. He also prayed for my tendonitis, a shoulder pain I suffered for more than a year, where I also underwent several sessions of expensive shockwave and laser therapies to ease the pain. But I have not feel any of the pain since Brother Willie prayed for me 2 weeks ago. Yan, pakita natin yung kanyang picture na siya po'y kumakain po ng ice cream dahil sabi po niya meron po siyang allergy pagka kumain ng ice cream, cake, pizza. Pero dahil nga po pinag-pray natin, ayun, nakakain na po siya. Masarap na ang kanyang pagkain ng ice cream, cake, and pizza. At binabalita rin po niya na yung kanyang tendonitis, shoulder pain, na kung saan ay marami na po siyang dinaanan na mamahaling shockwave, laser therapies, para mabawasan po yung sakit, kirot ng kanyang balikat. Pero mula po nung ating ipag-pray, 2 weeks ago, sabi po niya ay wala na po siyang naramdamang shoulder pain. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. O yan po yung ating magandang balita na binabalita po sa lahat na ito pong mga binabanggit po natin dito sa Bible program, mga halos hindi ko naman po kakilala sila. At sila po ay malalayo po sa atin, pero dahil sila nga po'y humingi ng panalangin at naniniwala sila na ang Panginoong Hesus hindi ipagkakait yung kagalingan. Tayo po ay naging instrumento lamang ng Panginoong Hesus para yung kagalingan po ay maipagkaloob dito po sa mga nangangailangan. Yan, si Brother Ronnie Cruz, meron din pong prayer request. Brother Willie, hingi po sana ako ng prayer niyo po. Pa-bless po itong bagong
nilipatan ko sa province. Linang po kung tawagin, malayo sa bayan. Salamat po. Saan po ba yung probinsya na yan, kapatid? Na Rani Cruz. Ano naman po tayo, paki-inform. Ano po yung probinsya nyo? Ano pong lalawigan yan? Sige po, habang hinihintay ko po yung inyong kumpleto na prayer request. Meron pa pong isa pa na written testimony na babasahin tayo. Ito naman po ay galing kay Brother Jean Albert Chan. Brother Jean Albert Chan. Yan. Ever since I joined the commanding prayer of Brother Willie, using our Lord Jesus' name and blood, my right foot pain gradually disappeared until it's gone. I also used to have on and off neck pain, and it also got healed. My immune system and health became better, that I don't easily get sick ever since I started joining the Bible program of Brother Willie. Truly, God's Word can heal all of our sicknesses and body aches and pains. All glory, honor, and praise to our Lord Jesus Christ. Amen. Yan po ang isa pang written testimony. Galing naman po kay Brother Jean Albert Chan. Binabalita po niya sa atin yung kaniyang naranasang pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo. Una po yung sa kanyang paa, sa kanyang right foot. Dahil siya po'y sumasabay sa ating commanding prayer, naranasan po niya yung gradual na paggaling ng kanyang kanang paa. Nawala na po yung pain, yung pananakit, yung kirot ng kanyang kanang paa. At gayon din po yung on and off na neck pain. Yung kanyang nararamdamang sakit, kirot sa kanyang leeg. Yun po ay gumaling na rin po siya. Tapos lumakas po yung kanyang immune system, kaya hindi na po siya naging masasakitin. Simula po noong siya po ay nag-join sa Bible program. At nakita ko kanina si Brother Jean Albert Chan. Kung pwedeng siya po ay mag-message kayong gabi. Binabalita niya na talagang ang Panginoong Hesus ang nagpagaling sa kanya, kaya siya po ay nagpapasalamat at pumupuri siya sa Panginoong Hesus. Kaya tayo pong mga naririto ngayong gabi sa Bible program, ito po ang ating gawin, na tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Purihin natin ng Panginoon dahil patuloy po niyang ginagawa yung pagpapagaling sa ating mga sakit at mga karamdaman. Cavinti, Laguna. Yun po yung sinasabi ni Brother Rani Cruz, at Linang, bayan ng Linang. Sige po, at ipag-pray po natin dahil bagong lipat po sila doon sa bahay na kanilang nilipatan sa may bayan ng Linang, Cavinti, Laguna. Okay po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, proteksyon ay ipagkaloob sa pamilya ni Brother Rani Cruz sa kanilang bagong bahay na nilipatan sa Linang, Cavinti, Laguna. Sa dugo ni Jesus, ilayo sila sa lahat ng mga sakuna, kalamidad,
maging sa kapangyarihan ng masasamang espiritu at sa kamay ng masasamang tao. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na ang pag-ibig, kapayapaan, ang palaging maghari sa kanilang tahanan. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, sa mga nagpapadala po ng prayer request, kayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Huwag po sa akin magpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo dahil ang Panginoong Hesukristo po, siya po ang nagpapagaling. Siya po ang nagbibigay ng kagalingan. Si Brother Willie Santiago po ay instrumento, kasangkapan lamang para yung kagalingan po ay makarating po sa inyo, maranasan po ninyo. Okay po, sino pa po dito ang may mga prayer requests? Alas 10 na po ng gabi, bigay ko po muna ang isang video pa natin, video testimony. Pagkatapos po ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating Bible program. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Marshall Flores o Toti po ang aking palayaw na bumabati po sa inyo from Manchester sa United Kingdom. Nais ko lang po i-share ang isang milagro na nangyari sa akin dahil about 2 weeks ago, nakaramdam po ako ng chest pain at pananakit po ng batok at both my hands and feet are numb. Nasa trabaho po ako noon and after 2 hours, sabi ko sa boss ko, I need medical attention because it's getting worse. So, pumunta po ako sa A&E or emergency room po sa pinakamalapit na ospital. At doon po, in-ECG ako, kinuhanan ako ng blood sample, x-ray, at binigyan po ako ng mga gamot. Doon po sa blood result, nakita po nila yung troponin ko po ay tumaas. Yung pong troponin, dapat po walang pong trace yan sa ating dugo kasi po it's an indicator na nagkaroon ng cardiac event yung puso. So ang nangyari po, they kept me in the hospital overnight kasi po kinuhanan po ulit ako ng dugo after 6 hours. And yung troponin po halos ganun pa rin yung level. So nung dinischarge po ako ng madaling araw around 5 a.m. ang sabi po sa akin ng doktor magpa-konsulta po ako sa cardiologist. At yun nga po ang ginawa ko, doon po sa ospital na malapit sa aming bahay, doon po ako pumunta at sinabi ko po yung nangyari. At right there and then po, na-admit po ako. Linggo na po yan linggo, September 1. At ang recommendations po, i-scan yung aking puso, i-undergo ako ng cardiogram, at more blood tests. At na-admit po ako doon for 11 days. So, anyway, to cut the story short po, yung pong mga test ko, lahat normal. Yung angiogram ko po, normal din. Wala pong blockage, wala pong problema sa arteries ko sa puso. So, I was really glad. At wala pong diferensya po sa puso ko. Pero ang nakakapagtaka, even the cardiologists were puzzled because they were thinking saan po nanggaling yung pagtaas ng aking troponin. So sa akin po isa lang po ang ano niyan ang isa lang po ang
ang rason kung bakit po nagkaganyan. Nagkaroon po ng milagro. Kasi po nung hiningan ko si Brad Willie ng prayers po, narinig ko po yung sinabi niya na sana po bigyan po ako ni Jesucristo ng bagong puso. And I think that's what happened. Binigyan po ako ng panibagong puso ng ating Panginoong Jesucristo. At kaya po walang nakita sa sa angiogram. Miski po sa scan ng puso ko, wala rin nakita, normal po. Kaya ngayon po yung mga doktor hindi na alam kung saan galing yung pagtaas nga po nung nung enzyme, yung troponin. Pero sa akin po ang alam ko yun po, nagkaroon po ng milagro. At dahil ako po yung naniniwala na hanggang sa ngayon nagmimilagro pa rin po ang Diyos sa atin. At naniniwala po ako na nabigyan po ako ng panibagong puso ng ating Panginoong Hesus. At dahil po dyan nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan po ni Jesucristo. At nagpapasalamat din po ako sa kapatiran sa kanilang pagbibigay ng suporta at dasal sa akin. At sana po sama-sama po tayo dito sa ating iglesia. Dahil po dito sa ating iglesia meron po tayong pag-asa. Dahil lahat po tayo naniniwala na meron pang himala na ginagawa po ang ating Panginoong Jesucristo para sa ating pong lahat. At himala na nagpapagaling ng sakit. At himala na nagbibigay sa atin ng pag-asa. At dahil po dyan, lubos po ang aking pasasalamat. At sana po dire-diretso lang tayo. God bless po sa lahat. Salamat po. Balik po tayo sa ating Bible program ngayong Martes po ng November 17, 2020. At tayo po ay nasa ikalawang oras na po ng ating Bible program. Ito po kasi alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Ngayon, balik po tayo sa ating tinatalakay, yung inyong mga prayer requests. Sige po, ay inyo lamang pong i-message ang inyong mga prayer requests. Ibigay po yung pangalan noong may sakit at kung ano po ang sakit karamdaman na kailangan nating maipag-pray. Yung pangalan po nung may infection na kasama nyo sa work, baka mas maganda po ibigay po yung pangalan at tunay na pangalan po ang inyong ibigay. Yun po ang ating sinasabi sa mga nagpe-prayer request. Ibigay po yung pangalan ng may sakit at kung ano po yung sakit na ipagpe-pray po natin. Yung mga prayer request, Brad Richard Martinez, may infection. Sige po, ipag-pray po natin. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang infeksyon ay umalis sa katawan ni Richard Martinez. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan. Dumaloy sa buong katawan ni Richard Martinez. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sunod naman po natin si Tolitz Binuya. Pakisabihan lang po tayo noong nakakakilala kay Richard Martinez. Kumusta na po siya, ha? Ito naman po kay Tolitz Binuya. Prayer po sa apo na nilalagnat, Carl Angelo de la Cruz. Sige po, pag-pray po natin yung nilalagnat na si Carl Angelo de la Cruz. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan, ang lagnat ay umalis sa katawan ni Carl Angelo de la Cruz.
sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan dumaloy sa buong katawan ni Carl Angelo de la Cruz. Be healed. Be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, pakisabihan lamang po tayo ha, kung kumusta na po yung ipinag-pray natin na si Carl Angelo de la Cruz. At gusto ko rin pong ipag-pray. Nakita ko po dyan si Josephine Dilantar, kung nandyan pa po siya. Siya po ay kaibigan po ni Sister Marites Cuen. Pag-pray po natin si Sister Josephine Dilantar sa kanyang cervical cancer. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang espiritu ng cervical cancer ay umalis sa katawan ni Josephine Dilantar. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, pinupuksa lahat ng cancer cells sa katawan ni Josephine Dilantar. Sa dugo ni Jesus, lubos na kagalingan ay ipagkaloob, dumaloy sa buong katawan ni Josephine Dilantar. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po. Kung nandyan pa po si Sister Josephine Dilantar, kung pwede po siyang mag-message, ma-update po tayo. Malaman po natin kung ano po ang kanyang nararamdaman. Kung meron na po bang improvement, may ginahawa po siyang nararamdaman. Ipag-pray din po natin yung anak ng ating kaibigan, si Christine Menjola. Siya rin po ay meron din po siyang cancer. At atin pong ipag-pray ito pong si Christine Menjola. Noong isang gabi po ay nakausap po mismo sa Messenger itong si Christine Menjola. At yun nga po, sinabihan ko siya na huwag ka akong matakot. Huwag ka akong ma-stress kasi hindi ka ako makakabuti sa yung kondisyon na ikaw ay nalulungkot ka. Dapat ka ako, alisin mo yung lungkot, alisin mo yung takot kasi kako, yan kako ay lalo pang makakapagpalala ng yung kondisyon. Lahat po ng mga may sakit, tinatawagan natin ng pansin. Lalo kung ang sakit po ninyo may sinabi ang doktor na yan po ay yan po ay wala ng lunas, wala ng kagalingan. Wag po kayong doon, wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Ang mga doktor, hindi sila ang authority pagdating po sa buhay nating mga tao. Nagkakaintindihan po ba tayo? Tama na ang mga doktor, sila po ay nag-aral sila tungkol sa mga sakit, karamdaman, pero pagdating po sa authority, sa buhay ng tao, hindi ang doktor ang authority. Ang authority po ang Diyos pa rin. Kung ang mga doktor sinasabi wala ng lunas, sabi ng doktor yun. Pero ang Diyos naman po na siyang authority, may-ari po ng ating buhay, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba sa mga kasama natin? Lahat po ng mga may sakit, maunawaan natin na walang imposible po sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung ang mga doktor ay sumusuko na, sinasabi nila na wala nang lunas yung sakit mo, umuwi ka na ng bahay at doon mo na hintayin sa bahay ang kamatayan mo, wag tayo makipagtalo sa doktor, wag nating
wag nating kagagalitan yung doktor. Yun ang yun ang naaabot ng kanyang kanyang kaalaman, yun ang kanyang napag-aralan. Umuwi tayo sa bahay natin. At sa Diyos na po tayo lumapit. Sa Diyos na po natin idulog yung ating kondisyon. Basahin ko po muna ito pong nasa aklat po ng Marcos, Kapitulo 9. Nandiyan pala si apoy at sa tubig upang siya patayin. Tatapwat kung meron kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Nagsasalita po rito yung ama noong isa pong pinahihirapan ng masamang espiritu. Pagka po yung kanyang anak ay pinahihirapan ng masamang espiritu, 9:20 ng Marcos, nalulugmok sa lupa, nagpapagulong-gulong, bumubula ang kanyang bibig. Yun po ang nangyayari. Tapos siya po ay inihahagis din sa apoy, sa tubig, noong masamang espiritu para patayin yung kanyang anak. Ngayon, ang sabi noong ama, tatapwat kung meron kang magagawang anumang bagay, sabi sa Panginoong Hesus. Kung meron kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. 23. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. O ano po ang dapat nating maintindihan dito? Sinabi ng Panginoong Hesus, lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. O kaya kung ikaw po ang iyong ngayong kondisyon, may sakit ka, pangalan ay cancer, kinatatakutan ng marami, pagka sinabing cancer ay wala na. Sila talagang naghihintay na lang ng kanilang kamatayan, ay hindi po ganun. Kung tayo po'y sumasampalataya, sinabi po rito, lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Kaya ito pong binasa natin ito. Gumaling po itong pinahihirapan ng masamang espiritu. Dahil nga po sa pananampalataya. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ang kailangan po yung faith, kailangan po yung pananampalataya. Pagka po nasa atin ang pananampalataya, wala pong imposible. Amen. Lahat po ay posible. Dahil po sa ating pananampalataya. Kaya si Sister Christine Mendiola, nakita ko po siya kagabi. Magkausap kami. Sabi ko, iwasan mo nang ikaw ay malungkot. Kailangan ka ako ikaw ay mula sa gabing ito, maging masayahin ka. Kasi nasa Biblia yon 17:22 ng Kawikaan, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Umpisa mo na ka ako maging masaya. Wala kang dahilan para ikaw ay malungkot. May pamilya ka na mahal ka, meron kang asawa, meron kang anak na minamahal ka. Lahat ka ko ng nasa paligid mo, mahal ka. Kaya hindi ka ako dapat malungkot. Tama ba yon? Sabi ko sa kanya. Tapos ka ako, ganito pa, kung ikaw ay meron kang nasa kalooban mo, may galit, sama ng loob, alisin mo yan, magpatawad ka, magiging magaang ka ako, pakiramdam mo. At ka ako, gawin mo rin itong ang Panginoong Diyos, lagi mo siyang awitan, lagi mo siyang purihin, pasalamatan. Makita mo ka ako, gagawin ng Panginoong Diyos sa buhay mo. Ikaw ka ako ay makakakita at makakaranas ng mga himala. Meron nga ako kung pinag-pray, colon cancer. Colon cancer is stage 4.
Ayun, gumaling. Nakabalik pa ho sa trabaho niya. Nagtatrabaho po sa Central Bank. Nung ipag-pray po natin, hawa po ng Panginoon, balik trabaho na. Nagkakaintindihan po. Kaya si Sister Tintin Mendiola, ipag-pray po natin ngayon, tayo pong mga naririto. Nagkakasundo tayo, nagkakaisa tayo, sumasampalataya tayo na ang Panginoong Hesus, ang kanyang pangalan, yung pangalan ni Jesus Christ, the name above every name. Amen. Pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya yung pangalan ni Jesus Christ, yun ang mananaig kaysa po sa sakit na ang pangalan ni cancer, leukemia, COVID-19. Yun lamang po, kailangan makita natin na ang ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang kapangyarihan po higit dyan po sa mga sakit at karamdaman na yan. Sige po, sama-sama po nating ipag-pray si Christine Mendiola sa pagtataas po ng ating mga kamay. Yung mga kasama ni Sister Christine Mendiola na pamilya niya, patungan po siya ng kamay at uutusan po natin yung cancer na nasa katawan ni Christine Mendiola. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, espiritu ng cancer ay inuutosang umalis sa katawan ni Christine Mendiola. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, pinupuksa ang lahat ng cancer cells sa katawan ni Christine Mendiola. Soft tissue sarcoma ay inuutosang umalis sa katawan ni Christine Mendiola. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan, kalakasan at buhay ay ipagkaloob na dumaloy sa buong katawan ni Christine Mendiola. Be healed, be restored in Jesus' mighty name and by the blood of Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ayan, kung pwedeng mag-message si Sister Christine Mendiola, kumusta po ang pakiramdam? Ano po ang inyong nararamdaman? Diyan po sa ginawang prayer para sa inyo. Sinabihan ko rin po siya na ayusin mo rin kako yung iyong diet, yung pagkain mo, gulay, prutas, tapos kako yung tubig, alkaline, maganda yun sa katawan. Tapos kako, iwasan mo na yung mga kape-kape, 3-in-1. Mag-ano ka na lang kako, yung guyabano, yung dahon ng guyabano, ilaga, yun ang iyong gawing tsaa. Yung prutas, guyabano, kain ka nun. Yung kako, baganda kako yun sa kondisyon mo. Iwasan mo muna kako yung mga pagkaing matatamis, mga tsokolate na yan, mga sweets, iwasan. Makita mo kako kapatid, magiging mabilis ang iyong paggaling. Importante kako yung faith nasa iyo, tapos ikaw kako ay magaang ang iyong kalooban dahil wala kang galit, wala kang sama ng loob, pinatawad mo lahat ng mga nakagawa sa iyo ng mali, tapos kako ikaw ay masaya. Wasa mo kako manood ng mga malulungkot na mga palabas sa telebisyon. Huwag ka na ring manonood ng mga balita. Dahil yung mga balita araw-araw, mai-stress ka dyan. Pag matutulog ka sa gabi,
balita, masasamang balita ang napanood mo. Ayan, hanggang sa pagtulog mo, kasama mo yung masasamang balita na yon. Tumaas ang presyo ng mga bilihin, ang krudo tumaas, gasolina, ang singil ng Meralco tumaas. Tapos binabalita COVID-19 sa umaga, COVID-19 sa hapon, COVID-19 sa gabi. Yung maraming mga kaso ng COVID-19. O tapos sa umaga po paggising, ganun uli, balita uli na masasamang balita. O yung kako, iwasan mo na yon. Hindi ka ako makakabuti na ikaw ay ma-stress diyan sa mga masasamang balita. Dapat kako, yung sa magandang balita, sa mabuting balita, yung nasa Biblia, yun na lang kako ang iyong pag-ukulan ng pansin. Yung bahay kako ninyo, gawing masaya yung bahay nyo, magpatugtog kayo ng masasayang awit, lalo yung mga awit sa Panginoon. Kung ikaw naman gusto mong maglibang, manood ka ng pelikula, yung nakakatawa, yung mga comedy. Dahil nga ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Laughter is the best medicine. Amen. Ayan. Tapos, yung ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Na tayo, lubos ang ating pagtitiwala na ang kagalingan ay madali at kayang-kayang maipagkaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nga po ako, yung mga video testimony, written testimony, sineshare ko po sa publiko para sila man po kung ganun din ang kanilang kondisyon, ganun ang kalagayan nila, mapanood nila, mabasa nila, ito palang may sakit sa puso. Noong maipag-pray gumaling, may sakit ka rin sa puso. Gagaling din ako. Gagaling din ako. Basta pala ang kailangan, ako mayroong faith. Ako'y sumasampalataya na kaya akong pagalingin ng Panginoong Jesus. Yun po, mga magulang at mga kaibigan. Kay Tintin Mendiola, kumusta po ang inyong pakiramdam? Pwede po ba kayong mag-share po dito? Maibahagi po ninyo sa mga kasama. Mula po kagabi nung ipag-pray kayo at ngayon pinag-pray uli kayo. Kumusta po? Ano ba ang inyong nararamdaman ngayon? Meron ba kayong nararamdaman na pagbabago? Bumubuti ba? Gumagaang ba ang inyong pakiramdam? Please, mag-share naman po si Sister Tintin Mendiola. At kahit po yung mga ibang pinag-pray po natin, baka po pwedeng kayo po ay mahingan ng inyong ma-share po sa atin. Maibalita nyo po yung inyo pong kalagayan sa kasalukuyan. Sige po, yung mga kasama po natin, may mga prayer request po kayo. Meron pa po tayong nalalabing 30 minutes para po mabigyan po natin ng pagkakataon yung inyong mga prayer requests. Kasi nga, sa ating bibig, sa ating dila, may kapangyarihan dyan. 18 ng Kawikaan. Ang sabi po sa talatang 21, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya sabi ko kay Sister Tintin Mendiola kagabi, Sister Tintin, yung bibig mo, yung dila mo, may kapangyarihan yan. Kaya kako dapat ang lalabas sa bibig mo, sabihin mo, buhay kagalingan. Amen. Yung ating mga kasama, naintindihan niyo po ba yun? Gusto po ninyong gumaling? Magsalita kayo ng kagalingan. Magsalita ka sa iyong sarili, magpahayag ka ng tungkol sa kagalingan
ng tungkol sa buhay. Ha? May sinabi ang doktor sa iyo na ikaw ay ang iyong sakit ay malala at wala ng lunas at ikaw ay maghintay na lamang ng iyong kamatayan. O ano kako ang pwede nating sabihin? O ito kakong nasa awit 118:17. O ito naman na, kung may sinabi ang doktor na tinaningan na buhay mo, o ito naman ang sabihin mo, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at magpapahayag ng mga gawa ng Panginoon. Amen po ba? Para po sa lahat ito ng mga may sakit, may mga karamdaman na sinabihan na po ng kanilang mga doktor na wala ng lunas, kagamutan ng iyong sakit. Ikaw ay maghihintay na lamang, 6 na buwan na lamang ang itatagal ng buhay mo. Yan ang sabi ng mga doktor. O ngayon, ito sinasabi naman ng salita ng Diyos. Sabihin natin po ito ng may pananampalataya. Gamitin natin ang kapangyarihan ng ating mga dila para magsalita ng buhay at kagalingan. Amen. Amen po ba sa ating mga kasama? Naiintindihan niyo po ba yon? Kaya sabi ko kay Sister Tintin Menjola, magsalita ka kako ng tungkol sa buhay, tungkol sa kagalingan, tapos sabihin mo palagi, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at magpapahayag ng mga gawa ng Panginoon. Lagi mo ka akong sasabihin yan. Humarap pa sa salamin. At yan ang sabihin mo. Ang Diyos dinig yun. Yung sinasabi mo. At ang Diyos gagawin niya. Gagawin niya kung ano yung sinabi mo. Kasi yung sinabi mo ay ayon sa kanyang nakasulat na salita sa Biblia. Tama po ba? May kausap pa po ba si Brother Willie? May kausap pa po ba si Brother Willie? Naintindihan niyo po ba? Itong mga binabasa nating mga salita ng Diyos sa Biblia. Pagka po ito ang lumalabas sa ating bibig, yung salita ng Diyos na ating binasa sa Biblia, sinabi natin sa pananampalataya. Ano sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Lahat ng bagay ay may pangyayari sa Kanya na nananampalataya. Kaya kung ano po yung ating sinasabi, sinasampalatayanan, yun ang mangyayari sa atin. Amen. Sumasampalataya tayo, sinasabi natin, kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman. What do we expect? Ang ine-expect natin, kagalingan. Amen. Pero kung ikaw, ang lumalabas sa bibig mo, puro na lang sakit. Aray ko, basakit to. Hindi ka na po iiwan ng sakit. Tama po ba? Kung ano po yung sinasabi mo sa sarili mo, yun ang mangyayari sa iyo. Nagising ka ng umaga, sabi mo sa sarili mo, mabigat ang katawan ko, para akong lalagnatin. Hello, ano mangyayari sa iyo? Dahil yun ang sinasabi mo sa sarili mo, mabigat ang katawan ko, masakit ang ulo ko, para akong lalagnatin. O ano ang mangyayari? Pwede po bang sumagot yung mga kasama natin? Malaman ko lang kung naa-absorb po ninyo, nagsisink in sa inyo itong ating pinag-uusapan dito. Sa ating bibig, sa ating dila, may kapangyarihan
tungkol sa buhay at kamatayan. Tama po ba? Tungkol sa sakit at kagalingan. Tayo na po ang mamimili kung ano ang ating pipiliin dyan. Gusto ba natin ng buhay? Di dapat ang sasabihin mo tungkol sa buhay. Gusto ba natin ng kagalingan? Dapat kagalingan ang lumalabas sa bibig natin. Pero pagka tayo ay nagsasalita na hindi ko na kaya, suko na ko, gusto ko nang mamatay, o ano pa ang aasahan mo? Hello? Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama? Pag po itong aking sinasabing ito'y naunawaan po ng mga nakikinig, hindi nyo na po problemahin ang sakit karamdaman kahit ano pa yan. COVID-19? Takot na takot ang marami. O ano po ang ating ginawa noong kasagsagan po ng COVID-19? Kung natatandaan po ng mga kasama natin, gabi-gabi po tayong nag-Bible program noon. Gabi-gabi. Ano po ang ating pinapahayag noong kasagsagan na ang COVID-19 talagang nag-umpisa na, talagang nilockdown tayo, kung ilang buwan, bawal lumabas ng bahay. Naramdaman ko po na kailangan ang mga tao po ay makarinig sa Diyos yan. Ang kailangan natin ay pananampalataya sa Diyos, na tayo ay iingatan ng Diyos, proproteksyonan tayo ng Diyos, magkasakit man tayo, nandyan siya para tayo pagalingin. O napatunayan yan. Yung mga kapatid na kasama natin, napatunayan nila. Hindi sila nagkasakit, hindi sila nahawa ng COVID-19. Merong mga kapatid na naramdaman nila na nag-uumpisa na yung mga sintomas, nawalan ng pang-amoy, nawalan ng panlasa, sinisipon na sila. Nung ipag-pray po natin, gumaling! Hindi na nagtuloy. Meron naman na swab test, positive sa COVID-19. Si Brother Lonol Sabilano, noong makipag-usap sa akin, Brother Willie, nag-positive po ako sa COVID-19. Sabi ko, kapatid, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa Panginoon. Ipag-pray ka kako ng kapatiran. Nung ipag-pray ng kapatiran, nag-message uli, Brother Willie, okay na po. Negative na po ako sa result ng swab test. Amen. Si Brother Marcial Flores, yung kanginang binasa natin na kanyang patotoo. Siya po ay may lagnat na, may ubo na. Nagsabi po siya. Nang ipag-pray po natin, yun, siya po ay gumaling. Yun nga po ang sinasabi natin na kung ano po yung lumalabas sa ating bibig, sinasampalatayanan natin, yun po ang mangyayari. Yun ang magaganap. Ang ating Panginoong Hesukristo, noong lapitan po siya, noong mga lalaking bulag, doon po sa Mateo 9:27 hanggang 30. Ano po ang gustong mangyari ng mga lalaking bulag? Na sila po ay makakita, magkaroon ng paningin. Ano po ang sabi ng Panginoong Hesus sa 28? Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, oo, Panginoon. Ang tanong lamang ng Panginoong Hesus, nagsisisampalataya baga kayo? Doon sa mga bulag na yan, na magagawa ko ito? Ang sagot nila, oo, Panginoon. Nang magkagayi kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, alinsunod sa inyong pananampalataya
ay siyang mangyari sa inyo at nangadilat ang kanilang mga mata. Hello? Hello? Yung mga kasama natin, nakita nyo po ba yung kaugnayan, yung kinalaman noong pananampalataya? Kung ano yung sinabi natin, sinasampalatayanan natin, yun po ang mangyayari sa atin. Amen? Kung ano po yung sinasabi mo, lumalabas sa bibig mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kung ano naman ang kinatatakutan mo, yun din ang magaganap sa iyo. Basa. Dito po sa isang talata ng Job 3:25, sapagkat ang mga bagay na aking kinatatakutan ay dumarating sa akin at ang aking pinangingilabutan ay dumarating sa akin. Nakita niyo po yan, mga magulang at mga kaibigan? Kung ikaw ay sumasampalataya, kung ano yung sinasampalatayanan mo, maganda, mabuti, yun ang mangyayari sa'yo. Sumasampalataya ka sa kagalingan, yun ang mangyayari, kagalingan. Pero kung ikaw naman, ang kinatatakutan mo, sakit, karamdaman, kahirapan, o ano sabi po dyan, ang mga bagay na aking kinatatakutan ay dumarating sa akin. At ang aking pinangingilabutan ay dumarating sa akin. Sa magandang balita Biblia, ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin. At ang pinakaaayawan ko ang dumating sa akin. Maliwanag na po ba sa mga kasama natin? Minsan, tayo na po ang nagbibigay ng tayo na po ang nagbibigay ng mga bagay na nagpapahirap sa buhay natin Bakit? Kasi wala tayong ingat sa pagbibitaw ng salita. Hindi tayo marunong mamili ng salita na lalabas sa bibig natin. Kaya nga po nung minsan, ako po ay nagpe-Facebook. Meron akong nabasa na nagpo-post yung mga kapatid sa Facebook. Sabi noong nabasa kong post, napakahirap kumita ng pera. Pinost po niya sa Facebook niya, sa wall niya. Nabasa ko napakahirap kumita ng pera. Ang ginawa ko po, nag-PM ako, nag-private message ako sa kapatid. Sabi ko, kapatid, tanggalin niyo yung pinost niyo na yan. Napakahirap kumita ng pera. Talaga po ako mahihirapan kayo. Kasi yun ang sinasabi ninyo napakahirap kumita ng pera. O talagang mahihirapan kayong kumita dahil yun ang sinasabi ninyo. Kumbaga, you are putting curse on yourself. Napa-English tuloy ako. Ikaw ang naglalagay ng sumpa sa sarili mo. Hello? 50 na po, 50, 50 ang nasa Facebook Live natin. Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama? Kaya tayo nahihirapan kasi tayo rin ang may kagagawan. Sa bibig natin lumalabas yung mga salita na nagpapabigat, nagpapahirap ng buhay natin. Pero kung tayo po'y matuto, mga magulang at mga kaibigan, lagi nating sinasabi, sa pangalan ni Jesus, ako ay pinagpala. Dahil sinasabi mo, sa pangalan ni Jesus, ikaw ay pinagpala. Ano ang mangyayari sa iyo, kapatid? Pagpapala. Tama po ba? Sa pangalan ni Jesus, ako ay malusog at masigla. Ano po ang mangyayari sa iyo? Magiging malusog at masigla ka. Hindi ka magkakasakit.
Sa pangalan ni Jesus, ako ay masagana. Oh, masagana buhay. Magiging magaan ang buhay dahil yun ang lumalabas sa bibig mo na sinasampalatayanan mo. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga naintindihan po yan? Pagka ang bibig natin, ginagamit po natin, nagsasalita tayo, hindi tayo maingat. Ang sinasabi mo, siguro hanggang dito na lang talaga buhay ko. Siguro nga, mamamatay na ako sa sakit kong ito. O talagang yun na po ang mangyayari sa iyo dahil ikaw na mismo ang nagsalita. Ikaw na mismo ang nagbigay ng sumpa sa sarili mo. Nagkakaintindihan po. Kaya pagka ikaw sa pagsasalita mo, laging ang lumalabas, wala kaming pera. Wala kaming pera. Laging gano'n, walang pera, walang pera. Talagang hindi ka magkakaroon. Kaya nga ako, tinuturuan ko ang mga kasama, mga kapatid. Pag tayo nasa bahay, piliin natin yung salita na lalabas sa bibig natin. Halimbawa, bigas. Huwag mo sasabihin, wala tayong bigas. Wala tayong bigas. Pagka yan ang lumalabas sa bibig mo, talagang walang bigas sa bahay. O paano ang dapat sabihin? Sasabihin mo lang, kailangan na nating bumili ng bigas. Amen po ba? Hello? Naintindihan po sana tayo. Ganun lang naman ayusin natin yung pagsasalita natin. Makita po ninyo yung pagbabago sa buhay. Tayo lang po kasi ang may problema din eh. Hindi rin kasi naman naituro sa atin yan eh. Na dapat pala yung pagsasalita ilagay sa ayos. Meron tayong mga anak. Paano natin yung ating mga anak mapapalaki sila na maganda ang kanilang kinabukasan? O sa bibig, sa pagsasalita, lagi kang magsasalita ng mabuti, ng maganda sa iyong anak. I-bless mo palagi ang anak mo. Sa pangalan ni Jesus, anak, binabasbasan kita ng mahabang buhay. Sa pangalan ni Jesus, mabuting kalusugan ang maipagkaloob sa iyo. Sa dugo ni Jesus, proteksyon ng palagi. Ilayo ka sa lahat ng disgrasya, sa mga sakit at karamdaman. Sa kapangyarihan ng masasamang espiritu, hindi ka malapitan sa pangalan ni Jesus. O makita po ninyo ang inyong anak. Lahat ng sinabi niyo po na blessing sa kanya, yun ang mangyayari, magaganap sa buhay niya. Kaya nga po sa Biblia noong araw, ang mga anak nag-uuna-unahan para matanggap, makuha ang basbas ng kanilang ama. Amen. Tingnan niyo po, yung kambal, si Esau at si Jacob, nag-uunahan silang matanggap ang basbas ng kanilang ama na si Isaac. Sino po nakakuha ng basbas? Si Jacob. Nung basbasan ni Isaac si Jacob, puro pagpapala, blessings. Ano po nangyari sa buhay ni Jacob? Yun nga po, natanggap niya yung mga pagpapala dahil sa basbas na ipinagkaloob ng kanyang amang si Isaac. Amen. Tayo man po, hindi pa huli ang lahat. Mula sa araw na ito, tayong mga magulang, basbasan natin ang ating mga anak. Sabihan po natin sila ng mga magaganda, mabubuti para yung buhay nila doon po sa basbas na ating ipinagkaloob sa kanila. Amen. Amen po ba sa mga naintindihan po itong ating
tinalakay ngayong gabi. Alas 11 na po ng gabi, umaasa po ako, nakatulong po sa marami, ito pong ating tinalakay ngayong gabi. Lalo po sa mga may sakit, may mga karamdaman, o ano po ang kailangan lang nating gawin? Ang kailangan lamang po nating gawin, ang kapangyarihan na nasa ating mga dila, gamitin natin. Yung pananampalataya, pag tayo nagsalita, make it sure, see to it, na yung lalabas sa bibig natin, tungkol sa buhay, tungkol sa kagalingan, tungkol sa pagpapala. Iwasan po natin na magsasalita ng sumpa, kahirapan, sakit, karamdaman, kamatayan. At makikita po ninyo, magbabago ang takbo ng buhay natin. Amen. Ayan, time check. 11:01 na po. 2 oras na tayong mahigit. Bago po natin tapusin ang ating Bible program, mag-iwan po tayo ng isang commanding prayer para sa ating lahat. Utusan natin ang mga sakit at karamdaman na nasa ating mga katawan at magsalita rin po tayo ng pagpapala para yun po ang siyang mangyari at maganap sa ating mga buhay. Sige po, sabay-sabay po tayong magtaas ng ating mga kamay. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang lahat ng sakit, karamdaman ay umalis sa lahat ng nanonood ng Bible program. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, pagkaloob ang kagalingan sa lahat ng nanonood ng Bible program. Sa dugo ni Jesus, masaganang pagpapala ang maipagkaloob sa lahat ng nanonood ng Bible program. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa lahat po ng ating mga nakasama ngayong gabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Bago po tayo matulog, ngayong gabi, manalangin magpasalamat sa ating Panginoon. Sa umaga po, sa ating paggising, sa pagmulat ng ating mga mata, unahin natin, manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Good night! God bless po sa ating lahat. If you are blessed by this ministry, thank you for your support. Church Bank Account, Members Church of God in Jesus Christ Worldwide.